Sabi ko, hindi yan kay Ate Eleanor. Di yan sa kanya, akin yan. Sagot niya. Naging masama ang tingin niya sa akin at papalusot ka pa. Sinungaling ka. Sa'yo pala to? Tanong kong gulat. Nainis ako na tinawag niya akong sinungaling. Pakiramdam ko'y dinedepensahan ko ang aking sarili. Hindi mo alam? Sabi niya. Sarcastic na ang tono niya. Kunwari ka pa. Alam mong gamit ng ibang tao, hindi ka man lang marunong magpaalam. E akala ko nga kay Eleanor to. Hindi ko naman kailangan magpaalam sa kanya pag sinusuot ko ang mga damit niya, no? Depends ako. Pwes nagkakamali ka ng inaakala. If I know, nagdadahilan ka. Magandang araw po sa inyong lahat. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Bernard. Nakatira dito sa Sahod, Ulantan sa Cavite. May ikukwento ako sa inyo na alam kong pagtataasan ng kilay ng iba sa inyo. Pero isi-share ko pa rin, hindi para ipagmalaki ang aking karanasan, kundi para i-share sa inyo ang mga natutunang aral. Papadudot, lumaki ako sa isang broken family. Bata pa lamang ako, siguro yung mga nasa 5 years old ay nasaksihan ko kung paano sa mga ako sa pangalang Bella. 27 years old at matagal nang nakikinig sa inyong programa. Hindi ko na sasabihin kung taga saan ako kasi sensitibo at medyo sexy ang kwentong ibabahagi ko sa inyo. Ito lang kasi ang naiisip kong ikwento since wala naman akong na-experience na kababalaghan at hindi ako naniniwala sa mga ganyan. Papadudot, nangyari ito, genes niya talaga na kahit na hindi mag-exercise ay pumuputok ang abs. Ang kakisigan ng isang male top model. Ako naman ay ganun din. Isa sa mga campus crush sa aming eskwelahan. Lahat ng mga lalaki ay naglilingunan tuwing napapadaan ako sa harapan nila. Madalas ay kami ni Ryan ang napipiling muse at escort sa tuwing may mga interesting